Good day. Welcome to ITR, Isuzu Trooper Restoration by Leonard Corpus. We are specialized on 4JX1 engine. Our topic for today is why the 4JX1 engine, the oil of 4JX1 engine turns black quickly even after changing the oil. For example, this one, look. On. This one just changed the oil yesterday and the oil turned black immediately. Look. Then I'm going to show you the proper and correct procedure on how to eliminate this type of issue. Okay, for those viewers from Myanmar, US, Australia, India, Turkey, and so on, this is for you guys. I leave subtitles whenever I speak my own language. Please leave a comment on what else do you want to know. Do you like to know about 4JX1 engine? I will find a way to share the solution with you guys. So sa part na to, sisimulan naman namin dismantle yung makina. So sa part kasi na yan, sa 4JX1 engine kasi, pag drain up mo lang siya doon sa drain plug, meron pa rin may iwan doon sa common rail tsaka sa pump. Hindi bababa yung oil na yon doon sa drain plug. Never bababa yung oil na yon. So ang gagawin natin is bubuksan natin yung ibabaw. I-dismantle natin yung common rail. Ayan, para mabuksan natin yung ibabaw ng makina. Para makita natin yung common rail at saka mga injectors. Makikita natin yan sa ibabaw. Yan, yung top cover na yan tatanggalin natin. So, pagtanggal natin ng top cover, yan, lumutang na yung mga components niya sa ibabaw. Yan yung common rail. Ito yung sinasabi kong common rail. Ito ang sinasabi kong common rail. Yan. Look, yan ang common rail. So, yan, nagdi-deposit yan ng oil. Yung pressurized oil, pumupunta dyan up to, nagre-range pa nga yung pressure niyan up to 3,000 to 3,600 PSI galing doon sa high pressure pump. So, pag pinatay mo yung makina, may iiwan dyan. Then, pagka hindi mo drain yan, hahalo yan sa lumang langis. Ay, sa bagong langis na ilalagay mo. So, ang gagawin natin, ay di-dismantle natin yung 19mm bolt na drain plug niya doon sa ilalim. Ayan, ang drain plug. Kaya siya merong bolt dyan. Yan yung drain plug ng oil dyan sa common rail. So, tignan nyo kung gaano karami. Imagine kung gaano karami yung oil na nakadeposit dyan sa common rail. Imagine kung gaano karami yan. Pagka humalo yan dun sa bagong langis, contaminated agad yung langis mo. Maitim agad yung langis pagka change oil mo. Ganyan ang nangyayari dyan. Hindi kasi nadadrop yung laman ng common rail tsaka yung laman ng pump. So ngayon, itinuturo ko na pa. So after nun, that's the time na magdi-disperse ka na sa ilalim. Ito, tatanggalin mo na yung drain plug sa may oil pan. Ayan, pag na-drop na yung langis doon sa common rail, i-drop mo naman ngayon yung oil pan. At the same time, magpapalit ka na rin ng fuel filter. Ang 4JX1 engine is may dalawang filter. Yung sa lubrication, yung mas malaki, and then sa sub filter sa papuntang high pressure pump. So yan, sa ibabaw, sabi ko mas maganda habang nakabukas, maglinis na. Hindi sa nililinisan namin, hinahanginan namin para matanggal yung ibang oil. And yung ibang oil pumunta doon sa ilalim. Madrop pa siya, madrain pa lahat ng oil na natitira dyan sa ibabaw ng makina. Even yung common rail, hinahanginan din namin para mas mapabilis yung pag-drop ng langis. Ayan, gagawin ng tao ko dyan, yung butas na yan ng papuntang high pressure pipe. Lalagay niya yung nozzle ng compressor para mabilis, para mahanginan yung mga langis na natitira sa loob. Take note sa ganitong procedure, pag in-start mo to after mo ilagay yung oil, sa ganitong procedure, medyo may kahabaan yung cranking. Look, nalinis yung loob ng common rail. May kahabaan yung cranking nito kasi nga kailangan pang mag-deposit ni pump ng oil, or kailangan pang mag-create ng pressure doon sa loob ng common rail.
kakargahan muna ni pump ng langis yan bago tayo magkaroon ng start. Kaya huwag kayong mag-alala kung nag-hard start siya after mo mag-change oil nito. Kasi wala talagang oil doon sa buong system. Drain up natin lahat. Ngayon naman itong pump na ito, yung high pressure pump na yan, marami pa ring oil yan. Well, bago nyo alisin yung oil yan, dapat naka-drop na yung oil doon sa drain plug sa ilalim. So, ganito naman yung pagtanggal nung naiwan sa pump. So, yung naiwan dyan sa pump, aalisin din natin yan. Ang procedure naman, cranking. Ayan, yung oil na yan, nandyan sa high pressure pump. Napakarami yan. Ang procedure is cranking, look. Ayan, nilagyan namin ng panalok ng oil yan. Diyan sa one-way valve, diyan mo ilalagay yung pansalok mo. Then start, i-crank mo yung makina. Mag-cranking ka sa makina, look. Yan yung laman ng pump. So kulang pa yan. Nung time na yan, napuno yata yung or tumatapon yung langis, kaya tinigil muna saglit. Kulang pa yan. I-start mo yan hanggang sa wala nang lumabas na langis. Hanggang hangin na lang ang lumabas. Magkandak ka ng cranking. So yan. Hindi naman naandar ang makina kasi naka-dismantle yan. Yan. Nung hangin na lang yung lumabas at naubos na yung laman ng pump. That's the time na pwede mo nang isara yan. Malinis na. Naghangin ka na. I-reseal mo na, isara mo na. Ganyan karami yung oil na nandun sa pump. Pag hindi mo natanggal yung nasa pump, hahalo pa rin yan. So, mabilis pa rin mangitim. So, ito, nalinis. So, after nyan, maglalagay na tayo ng langis. 5W30 tsaka 10W30 lang yung pwede sa 4JX1 engine. Ang pasok na langis na dyan, pag ganyang procedure, is 8 liters. 8 liters kasi na-drop natin lahat ng oil. Pansinin nyo, pag hindi ganyang procedure ang ginawa nyo, sobra yung langis. Sobra yung 8 liters. Pag inilagay nyo lahat, sobra sa dipstick. Yan, sakto lang. And ang advantage nyan, pag dyan mo sa ibabaw nilagay habang bukas, lubricated na yung camshaft tsaka yung gear bago ka pa mag-start ng makina. So yan, after malagay ng oil na yan, mag-i-start na tayo. So this time, mag-i-start na tayo, okay? So yan, habang ini-start namin, look, natakpan lang namin yung intake. Wag na wag kayong maglalagay ng kung ano-anong cleaner, brake cleaner, carb cleaner dyan. Masama yan sa makina. Aandar at aandar yan, medyo may kahabaan lang kasi kailangan niya pang mag-deposit ng oil pressure sa common rail bago yan umandar. So yung time na yan, umandar na yung makina, so good na yan. Huwag kayong mag-alala, aandar at aandar din yan. Talagang ganyan mahaba yung cranking pag ganyang procedure. Then after, engine wash, lilinisan na lang natin para presentable, para matanggal yung mga langis na mga nagkalat sa makina kanina habang nag-change oil tayo. So yan lang, ganyan lang kasimple yung procedure niyan. Then pagkatapos niyan, guaranteed malinis yung langis. Hindi agad-agad mangingitim yung langis. Although mangingitim din siya in the long run bago siya mag-expire. Pero hindi siya maitim kinabukasan. Hindi siya contaminated rather kasi hindi nahahalo. So ito na after change oil, then palit ng mga filters. Ito na, tignan natin yung oil. Okay na ang oil. Kaka-change oil yan pero hindi na siya maitim kasi na-disperse lahat ng langis doon sa system bago nagpalit ng langis. Okay na. Ganun yung tamang pag-change oil ng 4JX1 engine para ma-drop natin lahat ng langis. Alright! Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel for the upcoming update regarding on this type of engine. Salamat! And I think to myself, what a wonderful world.